Magbabalik na nga si Kai Sotto sa hardcourt at muli natin siyang mapapanood laban sa team ng Kyoto Hanaris. Nakita naman natin na kaya talaga ng Kushigaya Alphas na umabot sa top 10 ng rankings ng standings at mananatili sila dito sa Japan B1 B-League. Ang nadidehado ngayon at malaki ang chance na mapunta sa B2 level mula sa B1 level ay ang team ng Kawasaki Brave Thunders na tinalo ng Kushigaya Alphas at ang Shiga Lakes naman na merong isang panalo at 21 talo. Kai Sotto madalas ay dominant ang stats na nagagawa sa loob ng basketball court kaya naman umaangat ito sa rankings ng Japan B1 B-League dahil sa kanyang magandang performance. Habang tumatagal ay lumalakas pa ang team ng Kushigaya Alphas. Nakita naman natin kung paano nila pinalagan ang mga teams na nasa top 4 ng standings at nagkaroon pa nga sila ng pagkakataon na manalo laban sa mga teams na high level talaga ang laro dito sa Japan B1 B-League. Yun nga lang, talagang kinakapos ang Kushigaya Alphas ng konti pero hindi naman malaki ang lamang ng kalaban sa score at nauuwi pa nga sa 1-ball possession ang labanan sa 4th quarter habang papaubos ang oras. Kyoto Hanaris at Shiga Lakes ang susunod na makakalaban ng Kushigaya Alphas at posible na magkaroon ng 4 straight wins ang Kushigaya kapag ang mga teams na ito ang kanilang nakalaban. Mataas ang chance ng Kushigaya na manalo kapag yung mga teams na nasa gitnang rankings ng standings ang kanilang nakakatapat o nakalaban. Back-to-back games laban sa team ng Kyoto Hanaris at ganun rin laban sa team ng Shiga Lakes. 4 na laro para sa year-end games ng Kushigaya Alphas. Pansin nga rin ng Japan B1 B-League na mas malaki ang nagagawang impact ni Kai ngayon para sa team ng Kushigaya Alphas kaysa noong nasa team pa ito ng Yokohama B Corsairs. Nangangahulugan lamang na nag-improve ang laro ni Kai at habang papunta nga siya sa kanyang mid-20s ay nagagawa na niyang maipakita ang isang dominant na laro ng isang Kai Sotto. Mas lalapad pa ng konti ang katawan ni Kai at mas magiging kalabaw. Umama pa ang galawan nito sa loob ng paint habang lumalakas ang kanyang katawan at nag-iipon pa ito ng experience laban sa mga import na ex-NBA players. Ipinapakita ni Kai na ngayon ang simula ng kanyang pagiging isang dominant na center sa FIBA Asia at maging dito sa Japan B1 B-League parehong consistent sa dalawang kompetisyon o liga. Agawan ngayon sina Kai Sotto at Thomas Welsh sa number 1 spot sa pagkuha ng rebound at kung magsisipag nga si Kai Sotto ay posible na umabot siya sa pinakatuktok at maging ang number 1 rebounder ng Japan B1 B-League sa kasalukuyang season. Isang second round pick ng NBA ang nasa number 1 ng rebound rankings ng Japan B1 B-League. Merong edad na 28 years old at nasa kanyang kalakasan pa ang player na ito kaya magiging mabigat at maganda ang kompetisyon nila ni Kai Sotto sa kung sino ang magiging hari ng rebound dito sa Japan B1 B-League sa kasalukuyang season. Ang isa pang inaabangan natin pagpasok ng 2025 ay ang laro ng Gilas sa third window ng FIBA Asia Cup Qualifiers. Muling magbabalik si AG Edo at Jamie Malonzo sa lineup ng Gilas. Idagdag pa natin na posibleng maglaro si Boatwright at susubukan nga ito ni Coach Tim Cone kaya may konting pagbabago ang lineup ng Gilas sa third window ng FIBA Asia Cup Qualifiers. Gusto rin natin na makita itong si AG Edo kasama ni Kai Sotto at Junmar Fajardo sa rotation laban sa team ng New Zealand at kunin ulit nila ang panalo, isolidify nila ang dominance ng Gilas sa FIBA Asia Cup Qualifiers. Muling pagbabalik ni Kai Sotto, inaabangan na Gilas sa third window, mas lalakas pa. Ito ang gusto natin na makita at mapanood sa Japan B1 B-League at sa Gilas team.